Kagabi po naaresto si Manong Jason sa nag-usap pa po kami dahil malayo po ako ngayon at outside ako sa Metro Manila. Malayo-layo po sa sentro ng mga balita dahil may inasikaso pa po ako sa trabaho na kinukonsulta sa akin hinggil po sa Labor and Industrial Peace Relations, mga kababayan. So, mga 1 hour after na mag-usap kami ay, I think that was already mga 5 o'clock na nakita ko na lang po sa balita na parang naging breaking news ang pagkaka-aresto po kay Manong Jason sa. So, mukhang ito po ay planado na pati ako ay maaresto din sapagkat April 30, last minute po, inilabas yung sinasabing court order to arrest, o yung sinasabing warrant of arrest. May dalawa pong kaso, no? Kasi kung nakuha din po ako kahapon at hindi pa naililinaw sa korte, yung kaso po na yun ay tungkol sa unlawful utterances, unlawful publication, which are minor cases po. Ito hindi ito non-bailable, hindi po ito heinous crime. Pag sinabi pong hindi ito heinous crime, ibig sabihin hindi siya kapareho ng murder, kidnap or ransom, rape, o mga trafficking, o mga terrorism. Hindi po ganon. Mga arson, hindi po ganon ang kaso na ito. Ang unlawful utterances, ang unlawful use of publication ay mga minor cases na hindi kailangan mag-require ng bail o piyansa. Kailangan lang po ng court appearance, mga kababayan. Ang isa pa pong kaso na isinampa sa amin ng National Bureau of Investigation ay ang kasong cyber libel. Dahil daw kinu-question namin, magkaugnay lang naman ito. Kinu-question namin di umano, kagaya ko, ni Ka Eric, ni Manong Jay, ang status ng kalagayang pangkalusugan ni Ginoong Marcos, which is yan po ay constitutional right ng bawat Pilipino na magtanong kung ano ang kalagayang pangkalusugan ng presidente, lalo pa kung mayroong balita na sila mismo umamin nito ang palasyo ng Malacanang na mayroon pong iniindang sakit o karamdaman si Pangulong Marcos, lalo na nang siya po ay nagpa-confine sa St. Luke's Hospital at nung kinaumagahan, inamin ito ng kanyang tagapagtahol, ang kanyang barker na si Aling Claire Marites Castro. At then 2 days after, sinabi ni Bongbong Marcos Jr. sa kanyang podcast episode na mayroon siyang chronic diverticulitis. At ayon sa mga doktor, ang diverticulitis ay ang pamamaga ng bahagi ng bituka na tinatawag na diverticulum. Kung gaano po ito kaluba, nakakaapekto sa kanya, yun po ang batayan kung bakit natin tinatanong ang kanyang kalagayang pangkalusugan. Well, hindi po ganun ang main topic ko. Yung pagkukomentaryo na yon namin ni Ka Jason sa, ako, si Ka Eric, at marami pang iba, at nagbigay kami ng aming mga pananaw at mga panawagan na dapat ilantad ang totoo na tunay na kalagayan ng health situation and medical condition of the President, sapagkat yan po ay matter of national interest and national security. Sinampahan po kami ng kaso na cyber libel at unlawful utterances, o hindi daw naaayon sa batas ng mga pahayag, at unlawful publication. Itong mga kaso na ito umakyat sa korte. Alam naman po natin na ang cyber libel po ay personal crime yan, crime against a person. So dapat ang nagsampa ng reklamo at kaso niyan ay si Marcos Jr. mismo, kung sa tingin niya ay nilabag po namin at inabuso ang kanyang dignidad at pagkatao ng malisyuso ang aming naging pagkokomentaryo. No? Because Marcos is not the state, he is not the government, though he is the president. So bakit hindi siya nagsampa ng kaso? Anong entity ng NBI? Pwede ba ito'y delegated representation? Hindi po pwede, sapagkat ang cyber libel ay hindi crimes against the state, no? Crimes against person siya. So si Marcos Jr. dapat ang nagsampa ng kaso
Pero hindi, ang NBI ang nakialam dito, lalo na dito sa panahon na ni Director Matibag. No? Kaliwat kanan ang mga raid, kaliwat kanan ang mga kaso, kaliwat kanan ang mga pananakot na ginagawa ng NBI. Na parang ito ay naging Gestapo. Yung Gestapo po sa panahon ng World War II o sa panahon po ng Nazi Germany, ginamit ito ni Hitler, ni Adolf Hitler para mangransak, manghuli, at mangkumpiska at pumatay ng mga kalaban ng Nazi Germany party nila bago maglunsad noon ng ikalawang digmaang pangdaigdig na naging malubha ang naging epekto nito sa buong mundo. No? May tinatawag na unit noon si Hitler sa Germany na Gestapo. So parang ganun po ang style ngayon na ginagawa ng NBI, no? Kaso kaliwat kanan, gamitin ang batas, i-pressure ang mga institutions of government at perwisyuhin ka ng mga kaso. Itong isang kaso namin, itong mga kaso na to na sinampa sa amin, cyber libel, unlawful utterances, yung isa is unlawful publication, lahat ng ito ay bailable. Hindi po ito heinous crime na malubha ang pagkakakulong na kapag nasintensyahan ka ay magiging reclusion perpetua or life imprisonment. Hindi po ganon. Cyber libel, the most ay 6 years ang sentensya niyan, or between 3 years to 6 years. Ang unlawful utterances and unlawful publication, 6 months to 1 year lang yan siguro. Pwede ka pa mag-probation kung matatalo ka. Hindi naman po kailangan na ito ay maging non-bailable. Ang naging controversial po ay mukhang nagkamali o sinadyang ilusot. Yun ang tanong po, nagkamali o sadyang ilusot? Dahil doon po sa resolusyon ng Department of Justice at sa kanilang naisampa na information sa korte, doon sa dulo may nakalagay na portion doon na bail is not required. Okay. Ano pong ibig sabihin ng bail is not required? Nakita ko po yan dahil pinadala ng staff ni Attorney Mark Tolentino sa Viber ko habang nasa malayo pa ako. Ang bail is not required. Ang ibig sabihin po, hindi mo na kailangang magpiyansa. Dahil nga magaan na kaso siya, pwede ng court appearance. Nang biglang lumabas po ang warrant of arrest, ang nakalagay na po doon sa order laban kay Manong J. Sonsa ay bail not recommended or no bail. Yun. Magkaiba po ang no bail recommended or no bail. Pag sinabi pong no bail, bawal ka magpiyansa, hindi ka makakapagpiyansa. Biglang naging ganon. Ginagawa lang po yung no bail or no bail recommended doon sa mga kasong malulubha at malalala. Kidnap for ransom, like niyan kay Madriaga, kidnapping with murder, rape, arson, murder, human trafficking, mga ganun po na kaso. Ang mga kaso na yan ay heinous crime at ang kulong niyan kapag nasintensyahan ka o nahatulan sa korte ay reclusion perpetua, kaya hindi ka pinagpapiyansa. No bail recommended. Ito, ang nakalagay sa resolusyon ng Department of Justice ay bail is not recommended. Bail is not required. Hindi kailangan na magpiyansa ito. Yun po nakalagay. Pero ang nangyari paglabas ng warrant of arrest laban kay Manong J. Sonsa, no bail. Magkaiba po yun. So kaya nga si Manong J ay hinabol at hinanap talaga ng NBI dahil gusto siyang gawing example, trophy doon sa mga political commentators, mga nagiging kritiko ng administrasyon ni Marcos Jr. na itong mangyayari sa inyo, akala nyo hindi kayo mahuhuli at itong malala kasi ang kaso na ito ay pwedeng maging no bail. Mali po yun. At kaya nga nag-react ang maraming mga legal professionals, mga abogado at mga may alam sa batas, mga dating piskal na bakit naging no bail ang isang kaso na parang
medyo matanda lang ng konti sa jaywalking at sa vandalism. Parang nagpintura ka lang ng pader sa labas ng Camp Crame at kung ano-anong pinagsusulat mo, yan po ay vandalism.